Okay, dyan na po yung seat piles. Oh. Dyan na naman, no? Kasi may poste dyan. Ayan, i-prepare na nila, no? Mamaya i-baon na nila yan. Yan po. Yan na po yung compactor. Sa kabilang butas yan, kita po natin, bubunutin niya yung isang seat pile, tapos ilagay niya sa kabila. Kaya gano'n po. Yan ang pong trabaho nila dito. Yan po, welding po sila. Oh. Okay, good afternoon mga ka-viewers ko. Nandito tayo ngayon sa Davao Beach Club, no? Again,
kuha naman tayo ng pag panibagong update, no? So we can see here, meron ng lagay sila na parang bakod, no, na salbabida. Ayan, no, lagyan nila. Ayaw ko kung anong purpose niyan. Parang ano yan eh, yung dagat hindi magpasok doon sa gagawin nilang pusti. Ayan po. So ito dito wala pa, no, gaya ng dati, no, deferred pa rin, wala pang exact na schedule. Saka dito, no, ayan, we see that, no, wala pa rin ano, wala pa rin schedule. So yan, no, kita natin yung mga trabante, no. Ayan, no, doon sila nagtrabaho. Ayan. Okay, kung bago ka pa lamang sa aking channel, paki-subscribe na po at saka paki-pindot na rin yung notification bell at saka like and share para makatulong rin sa aking munting channel. Maraming salamat. Thank you very much. Ayan, no, binalikan natin itong areang ito. So far, yun pa rin, no, yun pa rin nakikita natin, no, dahol pa rin, 4 na dahol ang hindi pa na trabaho. Kaya, no, may itong posting ito may 2 holes, no. At saka doon sa kabila, yan, yun pa rin, yun pa rin yung poste, no. Pero dito, yan, may nagtrabaho dyan, no. Ayan po, natrabaho nila yung cantilever. Yan na po yung ginatrabaho nila. Ano yung cantilever, di pa matapos-tapos, no. Yan, kita natin yung pundasyon. Ano, napakatibay ng pundasyon na nagawa nilang poste, no, yung pylon. Ano, kita natin doon sa samal, yun pa rin, no, pero may parang nagawa na sila na ano, na parang sahig ng percaps. Ayan, no. Ang target nila dito is 2028, ma-finish na ito. Yan ang inahabol ng mga Chinese, no. Yan, 2028. Ito ay legacy pa ito ni former President Rodrigo Roa Duterte. Baga project pa niya to. So itong tulay na ito is to design 4 lanes. To may bike lanes pa at saka pathway, daanan ng mga tao, no. Ang haba nito 4.7 kilometers yata kung hindi ako nagkamali, no. Yan ang kahaba niya.
So malaking tulong ito sa atin, no, pagkatapos nito, dahil maraming mahikayat dito na mga investor at saka mga turista, no, maglago ng ating ekonomiya ng Davao at saka Samal. Saka ang pagbiyahe natin dito madali na lang, 5 minutes to 7 minutes lang ang biyahe mo, kaysa magsakay ka ng ferryboat, medyo matagal pa, maghintay ka pa ng ilang oras bago ka makasakay. Kaya minsan yung experience ko, Saturday and Sunday, maraming nagapunta sa Samal, no, taas ang pila, so kailangan nung magtiyaga, maghintay, medyo may kamahalan pa sa pamasahe. So pag matapos ito, maraming trabaho na, saka mga negosyante, no, kasi naka-aim ito sa all region of Mindanao. Lahat tayo dito makabenepisyo, lahat ng taxpayer makabenepisyo sa tulay na ito. Madali na lang ang transportasyon dito. So kaya ito, ang trabaho dito day and night, may araw at saka may gabi. Marami ng mga trabahante dito ngayon. Paspas yung trabaho nila, kahit doon sa may kanto, no, dami nagatrabaho doon. Ayan na po yung ginagawa nila, oh. Nakura nila yung yung mga poste dito, no. Ayaw ko anong purpose niyan. Yan po, oh. Okay, hanggang dito lang po tayo. Maraming salamat sa panonood nyo, at saka sana nagustuhan yung video kong ito. Thank you very much. God bless you all.